Ito pong teaching message, part 2 noong last week, no? Na binigyan natin ang title na The Pen of the Heart. The Pen of the Heart. Sabihin natin, The Pen of the Heart. Ang panulat ng puso. No? Okay. At panulat sa puso natin. At this is part 2. At bibilis ako lang po. Bigyan ko kayo ng malawak na kapahayagan papatukol dito. Kasi kapag ka po naintindihan nating lubos ito, I tell you mga kapatid, your life will never be the same again forever. Nung ito ay matuklasan ko sa Biblia, binago na ako ng Panginoon. No, 2 Corinthians 5:7, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pero nung makita ko ito, through the revelation of the Holy Spirit, mas nabago pa ako. Nabago yung pananaw ko. And I fell in love truly with the Word of God. No, every day, every minute, every second, gusto kong tingnan ang salita ng Diyos. Pagkagising sa umaga, bago matulog, gusto kong tingnan ang salita ng Diyos. Kahit ako'y nagmamadali, saan ako pumunta, kahit man lang isang passage, some verse, gusto ko tingnan ang salita ng Diyos. Because the Word of God is alive. At ito'y mananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos, hindi ordinaryong salita ng tao. This is the Word of God. And the Bible is the Word of God. Sabay-sabay po natin sabihin, the Bible is the Word of God. Kaya kung tinitingnan din dyan, may mga lumalabas doktrina na sinasabi, at mga Christian dito, the Bible is not the Word of God. Hindi, no? The Bible daw contains the Word of God. At yun, papunta ka sa pagkakulto kapag yun ang pananaw mo. Meron ako naging kaibigan several years ago, nasa Panginoon na siya ngayon, napakahusay niya sa teaching, eschatology of the church at the future of the church. Talagang mahusay siya. Pero nalaman ko sa kanya, iba ang pananaw niya sa salita ng Diyos. Sa kanya, sabi na sa akin, nung pumasyal siya dito, Pastor, ano masasabi mo sa Bible? What is the Bible? Sabi ko, siyempre, the Bible is the Word of God. Sabi nga, mali ka. Mali. The Bible is not the Word of God. Paano nangyari yung ako? Anong Bible? The Bible contains the Word of God. Naku, sabi ko, malayo po yata yung blood. Magtatalo kami. Ayoko makipagtalo basta kaibigan ko. Ayoko. At yun lang, nung uli kami nagpangita, magtatalo pa kami. Tumahimik na lang ako. Very weak ang paningin niya. Wala siyang solid faith about the integrity of the Word of God. Bakit? Kasi affected yung kanyang doctrine. Ang kanyang paniniwala, ang buong Biblia, hindi salita ng Diyos. May mga certain passages, may mga verses sa Bible na Word of God. Yun ang pananaw niya. Pero hindi lahat ay Word of God. Sabi ko, brother, sabi sa Bible, Scripture is God-breathed. Meaning, all Scripture is inspired by God. You can use it for counseling, strengthening. Yan ang salita, all. Dapat sasabihin mo, some lang. It contains, hindi lahat. Ito sinabi ng Bible. Parang ganyan din, yung bagong pumapasok sa body of Christ ngayon na doctrine, yung mid-acts dispensationalism, kaya tinawag na mid-acts kasi ang church daw ay natayo in the middle of the Acts, book of Acts. I think chapter 9 yata yun. Doon pa lang daw is in-establish ang church. Sabi ko, meron ako kausap forum, ang tigas ang ulo. Pinagpipilitan yung mali. Hanapan mo naman scripture, walang may pakita, puro opinion.
So ingat tayo sa panahon ngayon, si Satanas niya ang salita ng Diyos. Doon sa mid-Acts dispensationalism, ang teaching nila roon, sa panahon natin ngayon, panahon ng mga Gentile Christian, ang katanggap-tanggap lang na salita ng Diyos para sa atin, according to them, are the writings of Paul. Yung mga epistles ni Paul. And the rest, the four gospel, Matthew, Mark, Luke, John, and the rest of the epistles nila Peter and Apostle John, Jude, hindi raw para sa atin. You can read the Bible, sabi nila, from Genesis to Book of Revelation, pero pipiliin mo lang yung salita ng Diyos na ikaw ang kinakausap. At ang kinakausap ng Diyos ay ang mga Gentiles sa panahon ngayon, at ang salita ng Diyos para sa atin daw ay yung mga book ni or writings ni Apostle Paul. Yun sila. So they rejected the gospel of Jesus. They rejected lahat. Yun ang tuso na daya ni Satanas na hindi halata sa mga mabababaong foundation. So, nasa body of Christ yan, pumapasok yan. In fact, yung nabiktima niyan, tunay na born again. No? May mga kumakalat na ganyan. Kaya sabi ko, si Satanas, tuwan-tuwa kapag may inaalis na salita ng Diyos. Sabi ko, Brad, yung ba sinabi ni Jesus na love one another as I have loved you? By this shall all men know that you are my disciples if you will love one another. Kanino sinabi yan? Of course, sa mga apostles. Kasali ba tayo dyan? Sa sinabi ni Jesus. Alam niyo sagot niya, hindi tayo kasali dyan. Ano ako? Hindi tayo kasali dyan. Yan ay pangungusap sa mga Jew, sa mga apostle Jew. Pero sa atin, hindi yan command. Ay, naku, patay ka ako. Sabi ko, madahatakin ka niyan sa impyerno. No. Insulto yan sa Panginoon. At mas pinipili niya yung mga natutunan niya sa mga mentors niya na may pagkakulto. Tandaan niyo, yung mga doktrina na yan, sisipain natin yan dito sa test natin. Several years ago siguro, mga 4 years ago, di ba, yung famous na radio Bible teacher, napakahusay, kilala. 50 years na sa radio ministry. Sabi niya, then biglang nagturo na si Yahweh daw, in the Old Testament, is the God of darkness. And Jesus is the God of light. Naku ako. Yung tinatawag daw na Yahweh o Jehovah's Old Testament, yun daw ay hindi ang Panginoon. Ang Panginoon daw si Elohim at si El Elyon, yun daw ang ama ni Jesus, si Yahweh daw kalaban. Naku po ako. Ang daming bit-bit na title nito. May doctorate pa yata siya. Ang tagal na sa sa paglilingkod sa Panginoon. Then, bandang huli, biglang naging ganong ka-extreme. No? So sabi ko, bakit mayroong mga matatagal na, mga tunay na mamanampalataya, nadidisib sila ng ganoon? Nasagot, kasi hindi nag-iingat. Pangalawa, ang puso ng tao, whether you're a Christian or not, can be deceived kung ang puso mo ay mayroong ilang contamination from the world. Ibig sabihin ko, ang puso natin nakipag-compromise o mayroong mga hidden sin na hindi natin na i-confess, yun ay prone tayo sa deception kasi those sins will invite demonic spirit to deceive your heart. No? Kaya nakakapasok yung deception. Pero kung ikaw ay purely 100% walking in the holiness and righteousness of Jesus and you have a pure heart, your heart cannot be deceived by the lying spirit. Nakikinig po ba tayo? So, tinataas ng Diyos ang kanyang salita. Si Satanas naman gustong ibaba ang salita ng Diyos. Why? Kasi ang Word of God, hindi lang ito basta Word of God na makapagpapatibay sa atin, hindi lang ito food of our spirit,
The Word of God is a sword, a spiritual weapon that can destroy the plans of the devil, that can destroy the powers of darkness. It is also a sword, double-edged sword. No? Kaya tuwan-tuwa Satanas, pagka naging weak ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos, tuwan-tuwa siya. Kagaya ng mid-Acts dispensationalist, tuwan-tuwa Satanas doon. Imagine, lahat ng books, initsapwera. Binabasa daw nila from Genesis to Revelation, pero ang para daw lang sa atin, yung sulat ni Paul. Ano yun? Book of Romans, Corinthians, Thessalonians, Ephesians, Philippians, those epistles of Paul. Sabi ko, how about yung Book of Revelation na sinulat ni Apostle John? Hindi yan. Sa mga apostle na Jew lang yan. Naku, future nga eh. Pang lahat, Jew and Gentiles. Ang gospel ba para sa mga Jew lang? Muntik na sabihin para sa mga Jew. Hindi ko kinot yung Romans 1:16. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews and then to the Gentiles. Okay, now let's dive into our main topic. So, warning lang yan sa atin. Kaya pagka tumaas ang level natin sa pagkaunawa sa salita ng Diyos, talagang hindi ka kayang gibain ng mga problema, hindi ka kayang dayain ni Satanas, hindi ka manlalamig sa panampalataya, and your life will never be the same again. Amen. Okay, basahin natin. Bakit ang title nito? Actually, dinescuss ito sa part 1, pero pasayadan lang natin konti. Bakit ang title nito? The Pen of the Heart. Basahin natin ang 2 talata, main scriptures natin. Psalms 45, verse 1. Ang sabi dito sa Psalms ito, my heart is moved by a noble theme as I recite my verses to the King. My tongue, ang aking dila, is the pen of a skillful writer. Siya sabi dito, ang dila, binibigyan emphasis, ang dila ay kagaya ito ng panulat. Ballpen, anything na nakakasulat. Now, second verse, Proverbs chapter 3, verse 3. Do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck. No? Ingatan mo ang katotohanan. Itali mo ito sa iyong leeg. No? Write them ang alin? Ang katotohanan. Ano yung katotohanan? The Word of God is truth. No? The Word of God is truth. John 17:17. Write them ang alin. Isulat mo ang alin. Ang salita ng Diyos. Write them on the tablet of your heart. Saan isinusulat ang salita ng Diyos? Sa tablet of our heart. Noong unang panahon, binanggit dito sa part 1, ang unang-unang pinagsusulatan ng mga tao, writing material, ay yung bato. Remember the Ten Commandments? Sa bato sinulat ng Diyos. Then later on, nasira yung pinasulat ng Diyos kay Moses. Then, sumunod na panahon, na-discover ng mga ancient people na yung palang balat ng hayop pwedeng gawing sulatan, writing material. Yung mga sheepskin, kanilang pinipikpik yun, pinatutuyo, may proseso. Then, mapwede ng sulatan. In fact, itong mga karaang panahon, bata pa, nag-graduate ako sa UST, ang aming diploma, malaki. Mas maganda ang mga diploma noon kaysa ngayon. Ngayon, kinukomputer na lang eh. Halata mo naman. Noong araw, talagang maganda diploma, ganito kalaki. Graduate ako ng Bachelor of Fine Arts.
made of sheepskin. Yari sa balat ng tupa na kung tawagin ay parchment. Medyo cream na brownish yun. Ang problema lang, nauso yung mga wood lamination, yun ang nagpahamak eh. Yan pala wood lamination, pag nagtagal, lalabo yung nilaminate, masisira na yung diploma. Na wood lamination sa akin, lumabo na. Dapat pala, lalagyan mo sa frame na meron salamin para ma-preserve. Pero ang gandang i-display kasi malaki. Tsaka ang pangalan talagang nilelettering. Scripted nilelettering. Ang tawag doon sa lettering, script. Ngayon, kino-computer na lang, maliliit na lang. Puting-puti. Then na-discover, sumunod na writing material, yung made of papyrus, alamang papyrus, pinipisan nila yun, binababat, pinatutuyo, may process, hanggang sa pinagdidikit-dikit, magiging papel. At doon na-discover yung sulatan, writing material na paper from papyrus plant. Tingnan nyo sa YouTube yung proseso, mahaba proseso. Iniipit yun. So, ang kapartner ng panulat o ng pen is paper. Tama po ba? Merong kaparalan ito na truth na binigay sa atin ng Diyos na ang kapartner ng seed ay soil, ground. Hindi pwede i-partner ang seed sa metal, sa wood. Sinadyang nilikha ng Diyos, ang kapartner ng seed ay lupa para tumubo. Hindi yan tutubo sa bakal, sa bato, sa kahoy. Tutubo lang yan sa lupa pag ibinaon mo. Kasi nilikha ng Diyos na magkapartner yan, seed and soil. Nilikha ng Diyos na magkapartner ang pen at saka writing material. At ang pen ay ang ating dila, ang writing material o paper o tablet. Nung una kasi ang tawag sa writing material na stone was tablet. Ngayon, pag sinabi tablet, ito yung tablet. Ito yung tablet. iPad. Isang uri ng tablet, iPad. Misinterpret. No? Pero ibig sabihin lang ng tablet, yung writing material. So, sinadyang ng Diyos ang magkapartner ang pen at saka writing material, the tablet of our heart. So, ano yung pen? Our tongue. Ano yung tablet of our heart? Our heart. Ang seed represents the Word of God, and the soil represents the heart of man. Mark chapter 4. Tingnan, babasahin ko sa inyo. 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Revealing yourselves that you are a letter of Christ, delivered by us, written not with ink, hindi daw sinulat, tayo ang mga letra ni Kristo, living word, sabagat pinananahanan tayo sa salita ng Diyos at the presensya ng Diyos, na isinulat daw tayo, hindi siya pamagitan ordinaryong tinta na ginagamit ng tao. But with the Spirit of the living God. So, nagiging sulat tayo dahil isinulat ng Diyos sa puso natin ang kanyang salita. We become the living Word of God. People will know who we are kung namubuhay tayo according to the Word of God. Kasi we are the living epistles of Christ. Written, sinulat, hindi sa ordinaryong tinta, kundi sa pamagitan ng Holy Spirit, with the Holy Spirit of the living God, not on tablets of stone, hindi isinulat sa mga sulatan na bato o kung ano man writing material, but on tablets of human hearts. Again, so ang puso ng tao tinawag dito na writing material, tablets of the heart. At salita ng Diyos, nung tinanggap natin na born again tayo, pinananahanan tayo ng Word of God written in our heart.
Kaya tayo nakalalakad, nakahawig ni Kristo because we are abiding in the Word of God. Sabi ni Jesus, those who will not abide in me will be thrown into the fire. So, John chapter 15. So because of the Word of God written in our heart, we become holy, righteous, at meron tayong Christ-like character. Sapagkat nananahan sa atin ang salita ng Diyos and we are abiding in His Word. We become like Jesus. The more you abide in the Word of God, the more you will become like Jesus. Paano ang pananahan sa salita ng Diyos? Pinapahalagan mo. Tinatago mo sa iyong puso sa salita ng Diyos, then you obey, you practice the Word of God every day. The more you practice, the more you obey the Word of God, the more you will become like Jesus. Makikinig po ba tayo? Yan ang buhay ng tunay na Kristiyano. Kaya nga, sinabi ng Panginoon na malalaman kung sino ang tunay na Kristiyano. Yung Kristiyanong hindi lumalakad, walang buhay na kagaya ni Jesus, walang Christ-likeness, that means wala siyang fruit, wala siyang evidence that he is a true disciple of the Lord Jesus Christ. Kasi sinabi ni Jesus na malalaman ang tunay na Kristiyano sa bunga. At yung bunga niyon is the love of God. And that love is Christ-likeness. Maliwanag po ba? Yun ang effect ng Word of God. The Word of God will separate us from the world. The Word of God will sanctify us. John 17:17. The Word of God will make us holy and righteous. The Word of God will separate us from the world. Pero pag pinabayaan mo yung sarili, bumalik ka sa mundo, sa world, the world will separate you from the Word of God. Naliwanag po ba? Kaya marami nawawala sa panampalataya, mas pinili nila na magbabad sa sanlibutan, enjoying the life, the sinful life of the world, then manlalamig, mawawala na sa Panginoon. Yan ang buhay ng mga mahihina sa pamumuhay sa Panginoon sa pananampalataya. Hindi kasi nila iniingatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. The Word of God, we must always write the Word of God sa tablet of our heart at ingatan. Ngayon, tingnan natin. Sabi ko nga, ang lahat ng panulat may ink. Ano yung ink? The ink is the blood of Jesus. Without the blood of Jesus, walang tinta yung ballpen. Ang tinta na sinusulat sa ating puso, back up ng tinta na dugo ng Panginoong Hesus. At ang dugo ni Jesus, meron niyang back up. May kasama yan to become that spiritual ink that we can use to write the Word of God into our hearts. May kasama yung spiritual na tinta, ink. The blood of Jesus. Ano yung kasama? Yung mga tinta na nabibili, nung araw na uso yung fountain pen May ink na hihigupin mo, may panulat ka na. Ngayon, ang mga pen, side pen, bibili mo na lang, ready na, nakamisa. Yung mga ink niya, meron niyang kasamang timpla na iba pa to become ink. Just like the blood of Jesus. Para mag-work out sa buhay na mananampalataya na lahat ng tao, ang dugo ni Jesus, and to cleanse us from all our sins, may kasama yan. Ano? Paano nagpo-flow ang dugo sa katawan ng tao? Paano? Bakit yung iba ay nakokomatos? Kapag ang dugo hindi na nakaplo at ang brain hindi na napluhan, hindi na nadaluyan ng dugo, nakokomatos, mawawalan ng malay. Ganyan nangyari sa tatay ko, nakomatos for 45 days. Kasi hindi narating ng blood yung brain, hindi na supply ng brain.
At bakit hindi nasupplyan ang brain ng blood? Walang nagtutulak, walang bumak up. Ano yung bumaback out? Para dalhin ang blood, mag-circulate sa katawan. Ano yon? Medical science. Ano yon? Oxygen. Oxygen. Kaya magka-partner yung blood and oxygen. Ang oxygen ang tumutulong dumaloy sa blood sa buong katawan. Kaya pag nawala ng oxygen, kaya yung tatay ko nawala ng oxygen, may pagkukulang din kasi sa ospital. Ayoko na sisihin. Hindi na supply ang kagad nila ng oxygen. At kinapos sa hininga, sa oxygen, yung blood hindi nakarating sa brain, hindi na supplyan, nag-shutdown, nakomatos for 47 days. No, kay bata pa, binubuhat ko yung panganay ko, anak, si Junjun, naglalaro kami. Malaki na siya, maliit, bata pa siya, pero malaking bata siya, mataba. Binuhat ko sa likod ko. Nagkakabakabayuhan kami. Siguro mga 6-7 years old siya. Papasok ako sa kwarto, nakasakay sa leg ko, hinigpitan niyang sakal. Nung hinigpitan niya sakal sa leg ko, hindi nakaplo ang oxygen, hindi nakaplo ang blood, sa loob ng ilang seconds, natumba ako, immediately nawala, nag-blackout, natumba ako, nalimpungatan lang ako nung tumama yung ribs ko doon sa kanyang higaan na pambata. Alam nyo, giba yung bed niya. Wasa sa bigat ko. At buti si Junjun, bumagsak siya sa kutsyon. Ako, tumama yung ribs ko sa hawakan, sa harang ng bed. Wasak, bali. Buti hindi yung ribs ko nabali. Doon ko nakita na totoo pala yung pag sinakal ka, sa loob ng ilang seconds or minutes hindi ka nakahinga, magba-blackout ka, mawalan ka ng malay. Sabi ko, tindi no, ako, ganun pala yun. Akala ko sa sinihan lang yung pag sinakal. Mawalan ng malay. So, ganun din ang spiritual ink na isusulat ng spiritual ink, the blood of Jesus, through the help, through the help of the Holy Spirit. Oxygen represents the Holy Spirit. Alam niyo yung word na wind, air, spirit, sa Greek word ay pneuma. No? P-N-E-U-M-A. Pneuma means air, breath, spirit, wind. So oxygen represents the Holy Spirit. Kaya ang salita ng Diyos bumabago sa buhay ng tao kasi back up ng Holy Spirit. Kaya ang tao nagiging banal through the blood of Jesus kasi back up ng Holy Spirit. Ngayon, ang salita ng Diyos, kapag isinulat sa ating puso, sabi, isulat daw ang truth. What is the truth? The word God. Pag sinulat sa ating puso, supported yan ng Holy Spirit. Gagawin ng Holy Spirit, binubuhay ang salita ng Diyos sa ating puso. It becomes alive. Kapag nakarating sa puso natin ang salita ng Diyos, it becomes a revelation knowledge. Yung tinatawag na rema. Buhay na salita. Specific word na nagiging buhay at doon nagkakaroon ka ng matibay, malaking pananampalataya by receiving that rema word of God. Ang logos naman is, in general, the whole word of God, the written word of God. Pero pag sinabing rema, from the whole word of God, from the written word of God, it becomes alive. Naging buhay, naging personal word, naging prophetic word, naging living word sa iyong puso. It becomes alive because of the Holy Spirit. At kapag ang salita ng Diyos nasa puso niyo na, written in your heart,
It is alive. Listen. Bakit nakarating sa puso ang salita ng Diyos? Paano nakakarating sa puso ang salita ng Diyos? According to these verses, ang dila ng tao is like a pen at ang puso, writing material. Ang dila ng tao must speak the blessing of God. At ang blessing is the Word of God. Anything we speak through words of our tongue, it will come to pass. Mangyayari to. Whether it is good or bad. Tinalakay natin last week. Pero para siguradong blessing, whether it is a blessing or curse, nare-release yan through our mouth. Di ba tinalakay natin last week na sabi sa Bible, sa Romans huwag niyo susumpain sila. Bless them and do not curse them. So, totoo pala ang pag-release ng blessings at totoo rin pala ang pag-release ng curse. At ang blessing and curses can be released through your mouth, through our tongue. Nakikinig po ba tayo? Kaya tinalakay natin yung negative side Yung mga testimony, example, no last week, na sinabi, ang ganda mong tirikan ng kandila. Nag-swimming, yung mga magkakabarkada, hindi na nakabalik ng gabi, hindi na nakabalik. Yung sinabihan, ang gandang tirikan mo ng kandila. Yung picture daw niya, ang gandang tirikan ng kandila. Ibig sabihin, para kang patay dyan. Mukha kang patay. Masamang biruin yung salitang patay You're giving access to the devil. To kill, to steal, and to destroy. Masamang bumabanggit ng mga patay. Gusto ko lang mamatay. Papatayin kita para akong mamamatay. Masamang banggitin yun. What you confess, what you write in your heart, will surely come to pass in due time. Nakikinig po ba tayo? At kahapon, nanonood ako ng TV, kamakalwa yata, in-interview yung mga anak ni yung direktor, mahusay direktor nung araw. Direktor ng John and Marcia, direktor ng Ading Fernando. Ading Fernando. Yung magaling magsintonado ng boses, komedyante, direktor. Mahusay na direktor yun. Kaya sabi ng mga anak, namatay siya, 68 years old. Hindi na umawag na 70. At naalaala nila, lagi sinasabi raw ng tatay nila, pag ako'y umabot ng 60, umabot lang ako ng 60, pwede na akong mamatay. Kaya hindi siya lumampas ng 65 na ako, maabot ko lang ang 70 years old. Namatay siya, 73 years old. Si Pastor Abak, lagi niya sinasabi, alam mo, Dito, kamusta ba sila to? Saka makabalik sila sa Panginoon. Namatay siya na masayang-masaya. Namamatay na siya, nagjo-joke pa siya. Parang walang anuman sa kanyang kamatayan. Kasi alam niya kung siya sa tutungo. Bakit umigli yung buhay niya? Kasi ginusto niya Lagi niyang dinideclare. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, man is a free moral agent. Binigyan tayo ng Diyos ng ability and power to speak or to choose what we want to choose. May free will tayo. Yan ang yan ang kinokontrat, hindi paniwala ng mga Calvinist Wala daw tayong free will. Hindi daw tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo pinili ng Diyos. If we are not elect or chosen by God, hindi tayo makakalapit. Kaya yung mga nakalapit, sila yung mga chosen. Sabi ko, hindi ganon. Salvation is for all people. Bakit pa mag-i-invite si Jesus? Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Ang Holy Spirit at ang Bride of Christ, the church, nag-i-invite sa Book of Revelation 22, verse 17. Come to the water of life. Magkaroon ka salvation. Come, nag-i-invite. God is still inviting all people, all mankind
to come to Jesus para maligtas. Because salvation is for all. Another na problem doctrine na naman niya from Calvinism, na ang Diyos nagtatangi, may pinili. From the foundation of the world, meron siyang selected people na nagustuhan niyang piliin, iligtas. And how about those people who will go to hell? Sorry, hindi sila napili ng Diyos. Sabi ko, iba ang Diyos mo, iba ang Diyos ko. That is not the God of the Bible. The God of the Bible loved the world so much. Ayan, basahin mo, world. Ano ba yung world? Sabi niya, yung world na tinutukoy dyan na mahal ng Diyos are the elect. Ano? Yung word yan, all sinners, all mankind. Kaya sa kanila, si Jesus namatay for only the elect, for those elect, not for the whole world. Sabi ko, alam mo, Brad, that is blasphemy. That is demonic. That is blasphemy, a demonic doctrine. Eh, ang dami ko pa naman Calvinist at Reform. Tinatalakay ko yan sa midweek Bible study natin, sa live stream. Sabi ko, sorry mga friends sa Calvinist and Reform. Hindi, I'm not attacking Calvinist. Kasi sabi ko lang yung Calvinism and doctrine. Real talk lang. It's about time na magising tayo. That's not from God. Okay, ngayon, ano sinasabi dito? Isulat ang salita ng Diyos sa ating puso to bless us. God always wants to bless us. And He can bless us through His Word. Kung ano yung Word of God, promise of God, na sinulat mo sa iyong puso, at kapag nakasulat na sa iyong puso, it becomes alive. At kapag yung salita ng Diyos, nasa written in your heart, becomes alive, when you speak that Word from your heart, it is a Rhema word of God, a creative word of God that can change circumstances, that can change situations in your life, that can change and heal your body from all sickness and disease, that can change your future. Kasi may creative power ang salita ng Diyos dwelling in your heart. Kailan? Speak the word. I-release mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. That word of God in your heart has creative power to change things. It can change your problem into blessing. It can change sickness into healing. It can change poverty into prosperity. It can change failure into success and victory. Kailan? When you release the power of that word dwelling in your heart, written in your heart. Nakikinig po ba tayo? Kita nyo yung negative side, yun ang example ko sa inyo. Hindi salita ng Diyos ang sinasalita nila, ginawang biro, kamatayan, nangyari. Di ba lagi ko yung example, yung mga senior sa SM nakaupo sa round table ng ng fast food. Hindi ko nababanggitin. Di ba na pagkakakamali, fourth time na pagkakakamali, kami ang may-ari yung fast food kasi kami mag-isawa, lagi kami nakaupo sa round table. Nagbiroan yung mga seniors sa mga kasamaan din nilang kaibigan, isa-isa biniro, patay na si ano. At nakaburol sa bahay, puntahan daw natin. Pagpunta nila, may music, may disco, ay birthday pala. O paring ano, akala namin, nakaburol ka na. Hindi birthday ko ngayon, sino may sabi? Eh si paring ano, niloloko tayo. Nabiktima nila, tawa na sila. Nabiktima na naman ng iba. Pati yung kapatid ko, si Brother Elvis, biniktima rin gano'n. Patay na si Elvis. Si Neko. Nakabot sa kamag-anak namin sa Amerika, patay ka na lang, Neko. Hindi, buhay na buhay. Sino may sabi? Natukoy yung kasamahan nila sa round table. Eh sabi niya to, namatay ka na raw eh. Alam niyo yung nagbiro na yon na namatay? Siya yung namatay. After 1 week, siya yung namatay. At ang ginawa ng kapatid ko, si Bernego, sapagkat alam niya panampalataya, nirebuke niya. Eh, hindi ako papayag. I rebuke that spirit of death in Jesus' name. Hindi siya namatay. All those senior na barkada nila, naubos.
At yung pamisa-misa lang, nakikipelus sa kanila, yun yung natira. Naubos talaga. Yung dalawa namatay sa sa SM. Yung isa naglalakad pagdating ng bench, yung tindang bench, nag-collapse. Isa naman, nainom ng kape, inatake. Sinugod sa ospital, hindi na umabot sa ospital, patay. Within 1 month, naubos. Why? Because they declare the word of death. Nakikinig po ba tayo? Ngayon, nasa puso nila yun. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, nasa puso. Kapag hindi mo naman pinaniniwalaan, nasa isip mo lang yun. Pero pag pinaniwalaan mo na, you chose to believe, bababa sa puso yan. And what is in your heart, kapag sinalita mo, it will come to pass. Nakikinig po ba tayo? Ang sabi sa Mark chapter 11, verse 23, Verily, verily, I say to you, sabi ni Jesus, whoever shall say to this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart that what he says shall come to pass, he shall have whatever he saith. Sabi sa King James. Ang sino man, katotohanan siya, sabi ko sa inyo, ang sino magsabi sa bundok na ito, anong bundok? Bundok ng problema, gabundok na problema, sakit, kahirap, o anong bundok? Umalis ka dyan, mahulog ka sa dagat. Kapag hindi mo pinag-alilangan sa iyong puso, yung iyong sinabi, sabi ni Jesus, ay tunay na tatanggapin mo ang anumang bagay na iyong sinabi, na hindi mo pinag-alilanganan. Nakikinig po ba tayo? Hindi ako nagsabi nga. Jesus, Mark 11:23. Proverbs 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang kapangyarihan ay nasa dila ng tao, na anumang kanyang salitain, whether it is life or death, will come to pass. Kainin niya ang bunga ng kanyang sinabi. Nakikinig po ba tayo? Hindi ako nagsabi niyan. Ang writer ng Proverbs. Numbers chapter 14 verse 28, nagalit ang Diyos sa kanyang bayan. Tinawag niya si Moses, Moses, sabi mo sa akin bayan, after all these 40 years, wala akong narinig kundi hindi kami papasok sa promised land. Ano ba yung Diyos nyo? Dinala kami sa wilderness just to die in this wilderness. Lagi pa ulit for 40 years. Hindi sila marunong magpasalamat. Kundi lagi silang nagko-complain, walang tubig, walang pagkain. Ano ba Moses, balik mo na kami sa Egypt. Ang sabi ng Diyos, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano yung kanilang sinalita sa aking pandinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Numbers 14, verse 28. Kaya imbis na sabihin mo, kapatid, ba't kaya ako'y nangangayayat? Lagi ako may sakit, mukha akong mamamatay na. Dapat na sabihin mo, bakit kaya ako hanggang ngayon, mukha akong artistahin at mukha akong bata? Amen, Sister Cielo. Okay, tanyo, naniniwala siya. Naging artista tuloy. Kinabibiro. Eto, minsan biruan lang natin. Sabay-sabay tayo. Sabihin natin, ako ay artistahin. Biro lang yon pero nagkakatotoo. Birong totoo. Lagi natin dinideclare. Abay, pagbaba ko sa Jollibee, birthday nung apo ko, baba kami sa kotse. Sabi nung nag-aayos ng parking sa Jollibee, pagbukas ng pinto, sabay labas ko, aba, ay mga artistahin pala yung nakasakay dito sa kotse. Artistahin daw. Galing-galing kong tanungin, sino ang kahawig ko artista? Si Paquito Diaz, Max Alvarado, o sino? Parang nung may sideline ako sa Viva Films noon, nagagawa ko ng mga slides. No, okay sa sahod na, sideline, sa Viva Film, cheque. Ano? Pagpunta ko sa bangko, aking kinas yung cheque. Sabi ng teller, ay sir, sandali po, artista po kayo.
Sasabi ko, ikaw naman, hindi naman ako mukha. Artista po kayo? Stuntman po kayo. Stuntman, yung mga inihahagis, yung mga binubugbog. Okay. So what you say and what you believe and what you say will become true. It will transpire in your life. So anong dapat natin salitain to bless us? Ano? The Word of God. Tingnan nyo, ang principle of faith that what you believe in your heart, palabasin mo sa bibig mo, mangyayari. Plus, the power, the creative power of the Word of God, pag pinag-combine mo, dynamite yan, sasabog yan sa kapangyarihan ng Diyos, 100% it will become true, it will come to pass. The Word of God must be declared from our heart through our mouth. Nakikinig po ba tayo? Job 22 verse 28, ang sabi, Job 22 verse 28. Nasaan ba yun? Eto. You will also declare a thing, magdideklara ka ng bagay, and it will be established for you. May establish siya. Ibig sabihin, mangyayari yan, magaganap yan. So light will shine on your ways. Pag nangyari yung sinalita mo, and if it's a blessing, magkakaroon ka ng liwanag sa dadaan, sa pamumuhay mo, sa buong buhay mo, magkakaroon ka ng wisdom. God's light. Yayaman ka sa karunan ng Diyos kasi nagdi-declare ka. If it's the Word of God you're declaring, magkakaroon ka wisdom and revelation. The more we declare it, the more light comes into our heart. So decree and declare the Word of God into your heart, and that Word in your heart will grow. It becomes Rhema, and it will produce its fruit and power when released through your mouth. So kung ano yung sinulat ng iyong dila sa iyong puso, the Word of God, you wrote it in your heart, nandun na yun, kapag nirelease mo yan sa iyong bibig, mangyayari yan. Magiging totoo. Lalo na kung Word of God ang nirelease mo from your heart, 101%, it becomes real, it will come to pass. And that word will bless your life. Amen po ba? Remember, nung hindi ako makalakad, naglalakas-lakasan ako, pero ang hirap magpaggap na lakas-lakasan eh. Kasi totoo yun eh. Nanghihina, para na wala akong paa, nanghihina ako eh. Gumagamit akong tungkod. Remember, babagsak pa ako dito. Parang wala na akong chance gumaling. Pero hindi ako nawalang pag-asa. Every day I was declaring and decreeing that Jesus took my sicknesses and carried my diseases, and by His word or by His wounds, I am healed. I was declaring the Word of God, the anointed Word of God every day. And God delivered me by the power of His Word. Nakikinig po ba tayo? Kaya huwag niyong ika-curse ang sarili niyo. Huwag niyong ika-curse, sasabihin niyo, bakit kaya ako laging masasaktin? Ba't kaya ako pahirap ng pahirap ang buhay ko? Ba't kaya ako parang mamamatay na ako? Kapag yan ang laging lumalabas sa bibig mo, ipahihintulot yan ng Diyos. Kung ano narinig niya, ipahihintulot niya. Kasi free moral agent tayo with freedom to choose what we want to choose. And God allow what we allows. Kaya kung anong gusto mong piliin, iaalaw yan ng Diyos. Gusto mo mamatay, mamamatay ka. Gusto mong pagpalain, pagpapalain ka. Hindi pinapakaalaman ng Diyos yung free will, yung choices natin. Hindi siya nakikialam. Ginagalang niya ang mga choices natin, whether it is good or bad, blessing or curse, mangyayari yan.
Kasi nire-respeto ng Diyos lahat ng choices na ating pipiliin, na lalabas sa ating bibig, it will become true. It will come to pass. Nakikinig po ba tayo? Maraming Kristiyano hindi alam yan. They always curse themselves. Hindi lang yung sarilang kina-curse, even their children. Ikaw, bata ka. Tatamad-tamad ka, lagi ka tanghal gumising. Paglaki mo, wala kang mararating. Ewan ko kung may tatanggap sa iyo trabaho. Ewan ko kung ikaw ay ang dami kina-curse. Apakabobo mo talaga, bata ka. Hindi ka tumulad sa kapatid mo. Never, never, never say that to your children. You are cursing your children. Pinapahina nyo ang self-esteem niya. No, ako ay lumabas sa aking ina, pinanganak ako. Naikwento ko sa inyo na baka mahihiyain ko. Takot ako sa tao. Hindi ako nakikipag-usap sa mga tao. Ako yung bata na tahimik. Hindi ako kagaya ng ibang bata na sociable. Pero mahilig ako sa kaibigan. Pag namili ako mga kaibigan, sinasama ko sa bahay namin. Lagi may kasama ako mga kalaro, kaibigan. Napaka-friendly ko noon. Pero pag-aharap sa tao, never. Sa school, kahit alam ko ang answer, hindi mo ako mapapasagot sa school. Tatayo lang ako. Hindi ko sasagutin yung teacher ko. Kahit alam ko ang answer, ayoko magsalita. Gusto ko nakakulong lang ako sa kwarto. Kung may mga kaibigan ako, saka pala ako lumalabas. Yung sinama ko mga kalaro ko. Nagtataka ako sa sarili ko kung ba't gano'n. College na ako, hindi ako makabili sa tindahan. Nahihiya ako. Yes. But God changed my life nung na-born again ako. Then, unti-unti, tinuruan ko ng Panginoon, hindi ka ordinaryong tao. You are above those normal people. Why? You are now a new creature in Christ. And you are created to become more than conquerors. And you have the mind of Christ. And no man, no people can stand before you, sabi ng Panginoon. Walang pwedeng lumabas sa iyo sapagkat ako ang Panginoon na sumasa iyo. Nung makita ko sa Bible, na marinig ko sa Holy Spirit, ang buhay ko binago ng Panginoon through the Word of God. Then, nagtaka ako, nung naborn again na yung mother ko, sa kanya sinabi sa akin, yung mother ko, workaholic eh. Kahit tahin dami. Habang nanay ko, kwento ka, alam mo, Tutoy, sasabihin ko sa iyo, nung ikaw ay nasa tiyan ko palang pinaglihi, nung panahon na yun, hindi mo malalaman kung boy or girl ang pinagbubuntis mo. Nung pinagbuntis kita, ang sabi ko, sana girl ito, sana babae. Kasi kung lalaki ito, hindi ko mamahalin. Kasi yung mother ko, nagka-traumatic experience doon sa uncle ko, napilyo. At yung uncle ko, binibitin yung sasako ng uncle nila dahil pilyo nga. No. Hihiwain siya ng blade. Pag may nakita, inay, sa bukid, anong pagkain? Ayan, tingnan mo. Pag nakita, hindi gusto. Yung bigas, yung kanin, bubusan ng ng abo. Bubusan ng abo. Naku, habol ng lola ko, ng palapa na nyog. Hahatawin. Ganun kasalbahe yung uncle ko. No. Alam nyo, nung lumaki siya, tumanda siya, nabusong siya. Walang tumanggap na trabaho sa kanya. Hanggang sa naging maglalasing siya, nakakulong siya, namatay siya, hirap na hirap sa buhay. Hindi nakabangon, pero matalino siya. Meron siyang artistic talent. No. Namatay siya, hirap na hirap siya sa buhay. Bakit? Ganun yung ginawa niya, no? So, yun yung kinatatakutan ng mother ko. Baka pag lalaki, kahawig ako ng uncle ko. Never na mamahalin ko ito. Okay, pinanganak na.
Nagsisi yung mother ko. Na makita, ang cute-cute ng baby, mukhang artistahin. Binago niya yung kanyang pananaw. Sabi, mamahalin ko nito, but it's too late. It's too late. Bakit? Nasabi na niya, nung nasa womb pa lang ako, kinurse na niya ako. Nireject na niya ako. Kaya pala gusto ko lagi, nasa isang sulok lang, tahimik, ayoko lumabas, pero nakalabas ako sa mundo. Yung pala yun. Nung nalaman ko yun, sabi ko, yun pala. Yun pala yun. Kaya pala ako yun. Kung tawagin yun ay, I think, from the word uterus, no? Kung hindi ako nagkakamali, uterial curse. Kung hindi ako nagkakamali, uterial curse. Curse sa uterus. So do not curse your baby sa womb. Always speak blessings to your baby sa womb. Uy, ang baby ito ay yayaman, lalakas, lulusog. Ang ganda, ang pogi nito, magiging kahawig ito ng pastor namin. Yung mga ganun salita. Kung hindi man kahawig ng pastor namin, kahawig ito ni Brother Oget. Yun ang mga salita. Happy birthday, Brother Oget. Gusto ko pa ipalam sa inyo na ang aming birthday, February 27, pinalitan namin ni Brother Oget. Weekly na. Every Sunday birthday namin. Joke lang po yan. Okay, napakarami ko pa sasabihin pero wala na time mga minamahal. Babasahin ko na lang sa inyo ang integrity of the Word of God to finish this sermon. There is integrity in the Word of God, integrity and power in the Word of God. Sabi sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the world, nagre-reflect dito na nga lang po ako. By faith, we understand that the world has been created by the Word of God. It was the Word of God that created the universe. So that what is seen has not been made out of things that are visible. Yung salita na nirelease ng Diyos to create the universe at ang Bible, hindi nagbabago ang creative power. Nakikinig po ba tayo? Yung Bible sa inyong kamay, there is power in that book. Okay. Hebrews 1:3, and He, Jesus, is the radiance of His glory and the exact representation of His nature and upholds, hinahawakan niya, kinokontrol niya, all things by the word of His power. Amazing power sa salita ng Panginoon. Psalm 89 verse 34, my covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Ang aking tipan ay hindi ko sisirain, ni ang aking mga pangako ay hindi mababaliwala sa aking bibig. Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful, sharper than any double-edged sword that penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews 4:12. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All the scripture is God-breathed. Sa ibang translation, inspired. And is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Ang lahat ng salita ng Diyos sa Bible ay hiningahan ng Diyos. Kaya pala buhay ang salita ng Diyos kasi may hininga ng Diyos. Kaya nabuhay si Adam mula sa putik, naging taong buhay. Kasi sabi sa Bible, Genesis chapter 3, hiningahan sa butas ng ilong si Adam. And man became a living being. 1 Peter chapter 1 verse 23, because you have been born again, not of perishable seed, but imperishable through the living and enduring Word of God. Kayo ay pinanganak na maguli sa karera ng Diyos, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan sa makdid bagay ng salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Sabi ng 80s na si Voltaire, yung Bible niya, bumila ka 100 years, wala niya sa mundo. I'm sure, wala niya sa mundo. Sabi na nagmamarunong na 80s si Voltaire. Namatay si Voltaire, umabot ng 100 years, ang Bible is still existing hanggang sa panahon natin ngayon. At yung bahay ni Voltaire, ibinenta yon. After 100 years, yung nakabili ng kanyang bahay, I think, American Bible Society at ginawang printing press ng Bible. Hinamon niya ang Diyos, ininsulto niya ang Diyos, sa salita ng Diyos. Ang nangyari, mismong bahay niya, naging printing press ng Bible. Isaiah 55:11, so will my word which goes out of my mouth, it will not return to me empty without accomplishing what I desire, and without succeeding in the purpose for which I sent it. Sabi ng Panginoon, ganun ang aking salita. Hindi babalik sa akin ng walang bunga sa pinagsuguan ko ng aking salita. Ito'y mangyayari, magbubunga, magiging blessing sa pinagsuguan ng aking salita. Ang salita ng Diyos is now in our hands. We have to give it back to God. Ibalik natin sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi babalik ang aking salita na walang kabuluhan. Ibig sabihin, ito ay mangyayari. Kailan? Kapag ibinalik ang salita ng Diyos sa Kanya. Sa anumang paraan. Release it through your words. Decree and declare the power of the Word of God. And God will bless that Word in our lives. Amen. It will bless that Word in our heart and upon our lives. Anointed Word of God will be upon us and dwell in us forever, and we will become victorious, successful, and prosperous through the Word of God. Amen. Luke chapter 1, verse 37. For with God nothing is very impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Hindi raw hungkag sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay mangyayari, puno ng kapangyarihan. Maging ang mga imposibleng mangyari ay magiging posible through the power of God's Word. Amen. Psalm 138 verse 2, I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name and give thanks for your mercy and your truth. Ito na. For you have made your word great according to all your name. Sa ibang translation, you have exalted your word above all your name. Nang ibig sabihin, sa ibang translation, you have exalted your name together, or your word together with your name. Ibig sabihin, kapag ang salita, ang pangako ng Diyos, pumalpak, hindi nagkatotoo, sisirain ng Diyos ang kanyang pangalan. Kasi ang katapat ng pangako ng Diyos ay ang integridad ng pangalan ng Diyos. Kapag hindi nangyari ang pangako ng Diyos sa iyong buhay, sinasabi ng Diyos sinungaling siya. But God is not a liar. Bakit? Alam na alam ng Panginoon ang integrity ng kanyang salita na binitawan sa bawat isa sa atin ay papangyayarihin niya. Kapag iningatan natin sa ating puso and declare it, decree it through our mouth, the Word of God will come to pass by faith when we declare it. Amen. Kaya kung hindi nangyari sa salita ng Diyos, ang problem wala sa Diyos, ang problem wala sa salita niya, ang problem nasa iyo. Baka hindi ka naniwala. Or baka hindi ka nakapaghintay. Hinihintay ang pangyayari, hinihintay ang katuparan ng salita ng Diyos. I waited and waited for the promise of God to heal me from hernia lislos. No, ako'y bata pa until na intindi ako pananampalataya 1978. Nung maintindi ako pananampalataya pamula noon, I always decree na by the wounds, by the stripes of Jesus,
I am healed from hernia. Dahil ang hernia, lus-los ino-opera yan. From 1978, hindi ako nagduda. Hanggang sa 2011, I received my miracle. Gaano katagal yun? Gaano katagal ako naghintay? Pero hindi ko binitawan ang kanyang salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, alam ko, you're not a liar. Totoo ang iyong salita. Totoo ang pangako mo sa akin na ako'y pagpagagaling mo. And I am now believing that right now, I am healed. Every day. Sa loob 1978, I received my miracle, 2011. At sinabi ko yan kay Pastor Lily. And I was healed completely until now. Imagine, gaano kahaba yun. Ganyan yung naranasan ni Abraham at Sarah. Nangako ang Diyos, bibigyan ko kayo ng anak. And through your son, I will bless all the nations of the world. Kailan nyo? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, hindi pa rin nangyayari. Abraham, ano ba? Hindi pa nangyayari? Anakan mo na nga si Hagar. Baka yun yung sinasabi pa. Mali. Nagkasala pa. Ano? Hanggang ngayon, inaani ng buong mundo yung kasalanan. Bakit? Ang tunay na pangako ng Diyos, si Isaac. At si Isaac ang ama ni Jacob. Si Jacob ang Israel. Ang pinanganak ni Hagar, pinanganak sa kasalanan, si Ismael. Sino si Ismael? Ang ama ng Arab countries. Kaya forever, hanggang ang mundo'y mundo, mag-aaway ang Arab at Israel. Wala, hindi magbabatiyan. Maniwala kayo. Hanggat ang mundo ay mundo. Okay. May ilang tao nag-attempt na i-reconcile, pagbatiin. Ano? Laging namamatay, na-assassinate. Ano. So, gano'ng katagal? After 25 years, saka nanganak, nagbuntis ng anak si Sarah. After 25 years. Si David, no pinangakuan ng Diyos, you'll become the king of my nation. Pinarapisay, bata pa siya, teenager pa siya. Kailan nangyari yun? I think after 23, 25 years. Saka siya naging king. Kailan nangyari yung panaginip ni Joseph? Ganon din ang tagal. So we have to wait. We must be full of faith and be patient sa pangako ng Diyos. And I tell you, mangyayari ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sa umagang ito, I declare, giginhawa ka, yayaman ka, pagpapalain ka, at forever, magiging mukha kang artista. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Binibiro ko yung anak ko. Sabi ko, bilisan natin at naghihintay na siya. Ikaw ang guest speaker namin ngayon. Sabi niya, Daddy, hindi mo sinabi para na paghandaan ko. Hindi, alam ko, lagi kang handa. Si Ayan, nandiyan yung anak ko yun, nasa likod. Pumasyala siya ngayon. Ang luwas niya sa Tuesday na. So, purihin ang Panginoon. Let's lift our hands to God. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po na binago mo ang aking buhay. Forever, magtatapat ako, maglilingkod ako sa iyo. Ayon sa calling na binigay mo sa akin. Lord Jesus Christ, thank you for saving my life. And thank you, Lord, for giving me eternal life. Salamat po, Panginoong Jesus. Bigyan mo po ako ng matatag
matibay na pananampalataya at bigyan mo po ako ng humble heart, clean heart to obey your words. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, I declare the goodness of the Lord sa aming pamilya. In Jesus' mighty name, amen, amen. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Aming Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise Him. Iyong likhay luluwa ating ka, O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Laging tapat. Everybody shout hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. By the way, mga kapatid, yung ating pong caretaker, si Brother Peter, kinuha na ng Panginoon. Ano sasabihin mo? Kung sino mag-baptize. Ay, oo. Pwede po ba na, pwede mo mapupun muna tayo sandali. Pwede po ba maipanghingi natin ng abuloy si Brother Peter? Alam natin na kailangan ng kanyang pamilya. Dahil wala silang mag-asawa, naiwan si Sister Biring. Kawawa naman. So, kung kayo po hinihipo ng Panginoon, lamapit na po kayo sa dakunahan at you can give your love gift sa Kanya. Saan ba nakaburol? Sa ano? Sa Dolores po nakaburol. Talakbakin. Biglang kinuha na ng Panginoon. Siguro hanggang doon na lang. Sige po, yung those who want to give, you can come forward. Thank you, Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang mga nagkakalob ng love gift nito para kay Sister Bering, sa asawa ni Brother Peter. Alam namin si Peter, masayang-masaya, nasa iyong presensya. At salamat po, you will comfort si Sister Bering, Panginoon, with your spirit, with your love. Thank you, Father God, for this love gift. Pagpalain mo, mga kapatid na ito.